Si Mark, isang binatang nasa huling bahagi ng kanyang 20s, ay nagmamaneho sa loob ng BF Homes kasama ang dalawa niyang kaibigan. Binabaybay nila ang isang mahaba at halos 400 metro ng kalsada na kilala ng residente bilang Concha Cruz Drive. Noong dekada 80, sikat ang lugar na ito bilang tambayan ng mga kabataang mahilig mag-drug racing. Bandang maghahating gabi noon at tahimik ang paligid. Walang kahit isang sasakyan na dumaraan. Biglang sinenyasan ni Ronnie, isa sa mga kasama ni Mark, na huminto muna sila. Kailangan daw niyang umihi sa damuhan sa gilid ng kalsada. Matapos niyang gawin iyon, muli silang bumiyahe sa kahabaan ng Concha Cruz papunta sa El Grande Avenue upang ihatid ang kaibigan nilang si Jen. Mga 200 metro bago makarating sa pinakamalapit na intersection, nagulat sila nang may isang itim na sedan na biglang tumabi sa kanan nila. Napakadilim ng tint ng sasakyan, kaya imposibleng makita kung sino ang nasa loob. Huminto ito mismo sa tabi ng kotse ni Mark, tila nagyayaya ng karera. Si Mark, na anak ng isang race car driver, ay agad namang handang tumanggap ng hamon. Paulit-ulit na nire-rebomba ng dalawang driver ang kanilang makina. Habang ginagawa nila iyon, napansin ng 3 binata na unti-unting bumababa ang bintana ng itim na sedan. Ibinaba rin nila Mark at Jen ang kanilang bintana upang makita kung sino ang kanilang makakarera. At ang nakita nila ang nagpalamig ng dugo sa kanilang katawan. Sa loob ng itim na sedan ay may isang binata at isang dalaga. Pareho silang nakasuot ng puti. Parehong basang-basa ng sariwang dugo ang kanilang mga damit. Maputla ang kanilang mga mukha at tila may dugo pa ring umaagos mula sa malalalim na sugat sa ulo. Walang buhay ang kanilang mga katawan habang nakasandal sa upuan, parang mga biktima ng isang malagim na aksidente. Namumula ang kanilang mga mata habang nakatitig lamang sa kawalan. Hindi na nagdalawang isip si Mark. Tinapakan niya ng madiin ang silinyador at humarurot palayo. Hindi gumalaw ang itim na sedan. Nang lumingon si Jen, wala na siyang nakita kundi matinding dilim at ang mahinang ilaw ng isang poste sa malayo. Sa takot, mabilis silang nagtungo sa pinakamalapit na bahay sa Concha Cruz. Halos wasakin nila ang pinto sa kakakatok bago may isang babaeng nagbukas at pinapasok sila. Nanginginig silang 3 mula ulo hanggang paa. Namumutla sa sobrang takot nang marinig ng may-ari ng bahay na si Mrs. Tirana ang kanilang karanasan. Pinaupo niya sila at doon niya ikinwento ang isang lumang alamat ng Concha Cruz Drive. Noong unang bahagi ng dekada 80, ang Concha Cruz ang pinakasikat na lugar para sa mga mahilig sa karera ng kotse. Tuwing alas 9 ng gabi, nagsasama-sama roon ang mga kabataan upang mag-inuman, magpatugtog ng malakas na music mula sa kanilang mamahaling stereo at iparada ang kanilang mga loaded na sasakyan. Karamihan sa kanila ay nakatira sa BF Homes at mga kalapit na subdivision. Isa sa pinakasikat na racer noon ay si Eric. Nagmamaneho siya ng isang jet black na Toyota Macho Machine na regalo ng kanyang ama noong ika-23 niyang kaarawan. Isang linggo ng hapon, magkasama sina Eric at ang nobya niyang si Janina habang nagmamaneho sa Concha Cruz Drive nang may biglang tumabing kotse. Si Bernard iyon, isang karibal na racer. Hinamon niya si Eric sa isang karera. Eksaktong nasa bahagi sila ng kalsadang nagsisilbing start line noon. Ayaw sana ni Eric. Paulit-ulit siyang pinipigilan ni Janina. Ngunit mapilit si Bernard. At kalaunan, naudyukan niya si Eric na tanggapin ang hamon. Habang nire-rebomba nila ang makina ng kanilang mga sasakyan, pilit ikinakabit ni Janina ang kanyang seatbelt at pinakiusapan din si Eric na gawin iyon. Ngunit bago pa nila maisuot ng maayos ang mga seatbelt, humarurot na ang dalawang kotse. Nagkarerahan sila sa kababaan ng Concha Cruz Drive sa napakabilis na takbo. At bigla, pumutok ang isa sa mga gulong ng sasakyan ni Bernard. Nawalan ito ng kontrol. Dumausdos palabas ng kalsada habang tumatakbo ng halos 100 kilometro bawat oras. Tinamaan nito ang Toyota ni Eric at bumangga ang itim na sedan sa isang puno. Walang seatbelt na sumalo sa kanila. Wala silang laban.
Agad na namatay si Eric dahil sa matinding pinsala sa ulo at mukha. Si Janina naman ay nabasag ang ulo nang tumama siya sa dashboard. Ilang oras lamang siyang nabuhay bago tuluyang mamatay sa operating table. Si Bernard, bahagyang gasgas lamang ang tinamo niya. Parehong nakasuot ng puti sina Eric at Janina ng ilibing. At ayon kay Mrs. Tirana, hanggang ngayon ay nagpapakita pa rin daw ang itim na sedan sa Concha Cruz Drive. May mga nagsasabing nakikita pa rin nila sina Eric at Janina na nagmamaneho sa gabi. Pinapara nila ang mga sasakyang minamaneho ng mga kabataan at ipinapakita ang kanilang mga sugat. Marahil, iyon ang paraan nila upang balaan ang mga kabataan na huwag makipagkarera sa Concha Cruz Drive. Nangyari ito ilang taon na ang nakalipas. Noong 8 taong gulang pa lamang ako. Kakalipat lang namin noon sa isang lumang bahay sa Bulacan. Isa itong bungalow type na bahay na may 2 kwarto, garahe at malaking bakuran. Sapat na sapat iyon para sa maliit naming pamilya. Ako, ang 6 na taong gulang kong kapatid na babae at ang mga magulang namin. Para sa isang batang lumaki sa masikip na syudad, paraiso ang bagong bahay na iyon. Napapalibutan kasi ito ng mga puno, mangga, kamatsile, kaimito, makopa, langka, aratilis at tiyesa. May mga satan at gumumila ring nakatanim sa buong bakuran. Ipinaalala nito sa akin ang bahay ng lola ko sa Santa Cruz. Mas maliit nga lamang. Sa madaling salita, perpekto sana. Masaya ang mga unang linggo namin doon. Tag-init noon kaya nasa bakasyon kami. Agad kaming nagkaroon ng mga bagong kaibigan sa subdivision. Tuwing araw, nag-uunahan kaming umakyat sa mga puno at batuhin ng tsinelas ang mga hinog na kaimito. Madalas din kaming tumambay sa maliit na bahay kubo na ipinagawa ng mga magulang namin sa ilalim ng napakalaking puno ng kaimito sa likod ng bahay. Isang araw, narinig kong nagkikwentuhan ng nanay ko at ang mga kaibigan niya tungkol sa bahay. Doon ko nalaman na wala raw pamilyang tumatagal sa bahay ng higit sa ilang buwan dahil sa mga kakaibang pangyayaring nagaganap doon. May isa sa kanila na nagkwento tungkol sa kakilala raw ng kakilala niya na minsang nakakita ng isang puting babae sa harap ng gate ng bahay na tila pilit gustong makapasok. May isa naman na nagsabing may mga kakaibang ingay raw na naririnig sa likod bahay tuwing gabi. Ang galing talaga ni Daddy, naisip ko. Sa lahat ng bahay sa subdivision, yung haunted pa ang nabili. Bigla kong naalala kung paano madalas mawala ang mga gamit ko. Yung tipong nandun pa ang kahon ng colored pencil ko 1 minuto, tapos bigla na lang mawawala. Pagkatapos ng matagal na paghahanap, makikita rin pala sa mismong pinaglagyan ko. Akala ko noon ay pinaglalaroan lang ako ng kapatid ko. Pero naaalala kong 6 na taong gulang pa lang siya noon at takot na takot sa akin. Kaya hindi siya maaaring may kagagawan nun. At pagkatapos, may sinabi ang isa sa mga kaibigan ni Mama na lalo akong kinilabutan. May nakatira raw na kapre sa malaking puno ng kaimito sa likod ng bahay. Ang mismong puno sa ibabaw ng paborito naming tambayan. May ideya na ako noon kung ano ang kapre. Madalas kasi akong takutin ng mga pinsan ko mula probinsya tungkol sa isang higanting mabalahibong lalaki na palaging may hawak na tabako. Sabi nila, nangunguha raw ito ng mga batang natutulog at kinakain. Kaya rin daw nitong iligaw ang mga tao gamit ang engkanto nito. Napalunok ako sa takot. Hindi lamang kasi nasa ilalim ng puno ng kaimito ang bahay kubo namin. Kita rin mula sa bintana ng kwartong pinagsasaluhan namin ng kapatid ko ang napakalaking katawan ng punong iyon. At doon biglang nangyari iyon. Biglang kumalat sa buong kwarto ang napakabahong amoy. Parang imbornal na biglang sumabog. Nagkatinginan ang mga babae. Kapre iyon, pulong ng isa. May ilang pilit na tawanan. Pagkatapos, tatahimik. Makalipas ang ilang sandali, nagpaalam na ang mga kaibigan ni Mama at umalis. Sinubukan kong kalimutan ang lahat ng narinig ko sa mga sumunod na araw. Natakot kasi akong baka hindi na ako makatulog. Pero simula noon, palagi na akong natutulog nang nakatalokbong ang kumot
Ayokong lumingon at mahuling nakatitig sa akin ng kapre mula sa puno ng kaimito. Hindi ko kayang makita ng kapre. Sapat na sa akin ang mga kwento ng aming mga katulong na Bisaya upang magkaroon ako ng malinaw na imahinasyon kung gaano ito nakakatakot. Sigurado akong mamamatay ako sa takot kapag nakita ko yon. O baka maihipa ako sa salawal. Mula noon, hindi na rin ako masyadong tumatambay sa bahay kubo. Noong tag-init ding yun, may ilang bahay sa subdivision na nilooban ng mga magnanakaw. Dahil dito, nag-organisa ng ronda ang Homeowners Association. Kasama roon ang mga tatay at nakakatandang kuya sa lugar. 3 gabi silang nagbantay ng walang nangyayaring kakaiba. Ngunit sa ika-4 na gabi, maliwanag ang bilog na buwan sa madilim at halos walang bituing kalangitan. Habang nagro-ronda ang mga lalaki, kami naman ng kapatid ko at mga kaibigan namin ay naglalaro ng taguan sa bakuran habang nagkikwentuhan ang mga nanay namin sa pasyo. Ako ang taya noon. Lahat ay nakapagtago na. Habang naghahanap ako, may narinig akong mahinang kaluskos sa likod ng puno ng kamatsili. Nakita ko ang kulay rosas na damit ng pinsang kong si Diana. Aha! Sabi ko habang dahan-dahan akong lumalapit. At biglang, may matapang na mabahong amoy na sumingaw sa paligid. Kasunod noon ay isang malalim at nakakilabot na tawa. Parang nanggagaling sa ilalim ng lupa. Natigilan ako. Dahan-dahan akong lumingon sa direksyon ng tunog. At doon ko nakita. Sa lupa, maliwanag na tinatamaan ng buwan, ay ang anino ng isang napakalaking nilalang na nakapatong sa bubong ng bahay namin. Napakalaki ng ulo nito. Mahaba at gusot ang buhok at halos matakpan ng katawan nito ang buong bubong namin. Nagsimulang magwala ang tibok ng puso ko. At kahit ayoko, tumingala ako sa bubong. Walang tao, walang kahit ano. Muli akong tumingin sa lupa. Nawala na ang anino. Kasabay ng pagkawala ng mabahong amoy, 20 buwan kaming tumira sa bahay na yon. Marahil, kami ang pamilyang pinakamatagal na tumira doon. Kung mahilig ka sa mga kwentong hindi ka patutulugin sa gabi, mga totoong karanasan, kababalaghan at misteryong bumabalot sa dilim, welcome sa Baryo Kilabot. Bago tayo magpatuloy, siguraduhin mong nakasubscribe ka na at napindot mo na ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong kwentong katatakutan mula sa iba't ibang sulok ng Pilipinas. At kung may sarili kang karanasang nakakatindig balahibo, mga multo, aswang, engkanto, o hindi maipaliwanag na pangyayari, i-comment mo lang sa baba. Baka ang susunod na tampok na kwento ay ang sayo na. Patayin mo na ang ilaw, humiga ng komportable, at sabayan mo kami rito sa Baryo Kilabot. Si Joey, hindi niya tunay na pangalan, ay tipikal na 23 anyos na intelektual. Matigas ang ulo, prangka, at isang debotong tagasunod ni Friedrich Nietzsche na may ego na kayang paliitin kahit ang Titanic. Bilang Dean's Lister sa Filosofiya at Political Science sa University of the Philippines, Diliman, natural lamang na maging suplado siya at isang ganap na mapagduda. Ayaw lang niyang amining isa siyang siniko. Para kay Joey, ang mga taong matatalino at free thinker ay hindi umaaming ganoon sila. Sa isip niya, sapat ang lawak ng kanyang pag-iisip upang tanggapin ang kahit anong ideya o konsepto. Lahat, maliban sa multo. Magulo at maingay ang hapon noon sa Binson's Hall. Bagay na kakaiba para sa isang Sabado. Punong-puno ang student center ng mga estudyante mula sa iba't ibang kolehiyo ng UP. May mga nakaupo sa mga sulok habang nakatsinelas at kupas na maong. Hawak ang kani-kanilang libro. Sobrang sikip ng labi, kaya hindi makapag-concentrate si Joey sa binabasa niyang aklat ni Engles. Dapat sana'y makikipagkita sa kanya ang kaibigan niyang si Raul malapit sa pasilyo ng entrance. Pero mahigit 1 oras na ang lumipas at wala pa rin ito. Nakakainis pa, kahit napakaraming tao sa paligid, wala siyang kilalang mukha. Dahil sa pagkainip at ingay ng mga estudyante sa paligid,
Nagpasya siyang umakyat na lamang sa ikalawang palapag. Doon, naisip niya, baka makapagbasa siya ng tahimik. Tahimik nga ang second floor ng Binson's Hall. Perpektong lugar para magbasa at mag-isip. Ilang linggo nang hindi nakakatapos si Joey ng matinong libro. At sobrang naiirita siya roon. Mahilig siyang magbasa. Halos kalahati ng allowance niya buwan-buwan ay napupunta sa pagbili ng murang libro. Habang ang ibang estudyante ay abala sa gimikan at party, si Joey ay masaya nang magkulong kasama ang isang magandang libro. Umupo siya sa isang sulok at ilang minuto lang ang lumipas ay nasa ika-4 na kabanata na siya. Ramdam niya ang malamig na pader na sinasandalan niya, kaya medyo sumakit ang kaliwang balikat niya. Kinuha niya ang jacket sa bag upang isuot. Habang ginagawa iyon, may narinig siyang kakaibang tunog mula sa comfort room ng mga lalaki. Isa yung mahina ngunit malalim na bulong. Parang boses ng isang babaeng hinihingal. Pero imposible naman. Siguro may naglalampungan sa CR, naisip niya. Ang baduy naman. Makalipas ang ilang minuto, may lumabas mula sa comfort room. Si Raul iyon. Kinawayan siya ni Joey upang umupo sa tabi niya. Habang pinapainit ni Raul ang malamig na simento gamit ang puwet niya, tinanong siya ni Joey, "May kasama ka ba sa CR? Parang may narinig akong boses ng babae doon." Nagkibit balikat si Raul. "Ako lang naman ang tao doon, pare. Ikaw talaga. Sana si Rachel na lang ang kasama ko." Napatawa si Joey at uminom ng canned iced tea. "Wish mo lang, pare," sabi ni Raul habang nakangisi. May mga kwento raw tungkol sa multo dito sa Binson's Hall. Isang babaeng estudyante raw ang nagpakamatay sa isa sa mga CR dito. Baka siya yun. Tinatawag ka. Nananatiling nakangiti si Joey pero halatang naiirita na. "Yeah, right, Raul. Sa dami ng taong maniniwala sa multo, ikaw pa talaga. Ang dali mo namang mauto." "Uy, biro lang naman. Lokohin mo lola mong panot," sigaw ni Joey habang tumatawa. "Mag-CR lang ako." Diretso siyang pumasok sa isa sa mga cubicle. Hindi niya sinabi kay Raul na may diarrhea siya noon. Habang nakaupo siya sa inidoro, may naramdaman siyang dumampi sa ulo niya. Parang may marahang humahaplos o tumatapik dito. Kasabay noon ay isang malamig na hanging humahaplos sa kanyang batok. Kakaiba yun. Tag-init noon. Pinigilan niyang tumingala. Ayaw niyang malaman kung ano o sino ang humahawak sa kanya. Pero nanaig ang kuryosidad niya. Dahan-dahan siyang tumingala. At doon niya nakita ang isang dalagang nakasabit sa kisame. Halos lumabas na sa pagkakaluwa ang mga mata nito. Namumutla ang muka dahil sa higpit ng lubid. At ang dumadampi pala sa ulo niya ay ang mga talampakan nito habang marahang umiindayog. Napatigil si Joey. Hindi niya maialis ang tingin sa babaeng nakabitin sa kisame. Makalipas ang ilang segundo, dahan-dahang gumalaw ang mukha ng babae. Unti-unti itong humarap sa kanya. Diretsong tumitig ang nanglilisik nitong mga mata kay Joey. Parang humihingi ng tulong. At doon tuluyang natigilan si Joey. Bigla siyang tumayo, hinila pataas ang pantalon, at kumaripas palabas ng comfort room nang hindi man lang naisasara ang zipper niya. Namumutla siya sa matinding takot. Ilang minuto siyang hindi makapagsalita at kahit kalaunan ay kumalma na rin siya. Hindi na niya muling ginamit ang comfort room na iyon. Nangyari ang kwentong ito noong nagtatrabaho pa ako sa isang television station sa Makati. Matatagpuan ang opisina namin sa ikatlong palapag ng isang luma at mukhang abandonadong gusali. Sa totoo lang, iyon marahil ang pinakamatandang building sa buong kalsadang iyon. Kapag gabi na at patay na ang lahat ng ilaw sa paligid, habang halos wala ng sasakyan sa daan, maliban sa iilang dumaraan, talagang nakakatakot itong tingnan. Sa umpisa pa lang nang magsimula akong magtrabaho roon, marami na akong naririnig na kwento mula sa ibang tenants at mga gwardya, lalo na yung mga naka-duty sa graveyard shift. Sinasabi nilang minumulto raw ang building. Ayon sa kanila, kung ano-anong puting babae raw ang nagpapakita sa iba't ibang bahagi ng gusali. May ilan pa raw na mahilig tumambay sa elevator. Kalokohan, natatawa kong sabi noon. Kung totoong espiritu sila,
Bakit pa nila kailangan gumamit ng elevator? Hindi ba dapat lumulutang na lang sila kung saan nila gustong pumunta? Kasama ako noon sa creative team ng kumpanya. Madalas kami mag-overtime kasama ang isa pang writer at 2 editors. Karaniwan kaming natatapos bandang hating gabi at kapag sobrang pagod na kami para umuwi, doon na lang kami natutulog sa opisina. Paborito naming tulugan ang recording studio. Malakas kasi ang aircon doon at malambot ang carpet floor. Kapag alam naming gagabihin kami, nagdadala kami ng unan at ekstrang jacket para komportable. Isa pa nga sa mga editor ang nagdadala ng comforter mula sa bahay nila at madalas naming pinaghahatian niyon. Noong gabing iyon, abala kami sa pag-e-edit ng isang TV special na kailangang mapanood ng boss naming kinabukasan. Pagkatapos naming maghapunan, bumalik kami agad sa trabaho. Naroon din ang gwardyang naka-duty. Nasa conference room siya at nanonood sa 26-inch colored TV. Hindi ko na maalala ng eksakto, pero mukhang HBO ang pinapanood niya noon. Nasa post-production room kami nang bigla siyang sumulpot sa likuran namin. Nagulat kami. Anong problema? Tanong namin. Medyo naiinis sa bigla niyang paglitaw. Kayong 4 lang ba talaga ang tao rito? Tanong niya. Tumango kami. Kwento niya, may nakita raw siyang babaeng pumasok sa CR. Dahil kailangan na rin daw niyang gumamit ng banyo. Hinintay niyang lumabas ang babae. Narinig pa raw niya ang tunog ng toilet flush. Pero ilang minuto na ang lumipas at wala pa ring lumalabas. Kaya kumatok siya. Walang sumagot. Pinihit niya ang doorknob at napansing hindi nakalak. Pagtingin niya sa loob, walang tao. Nagkatinginan lang kami. Sinabi naming baka nadadala lang siya sa pinapanood niya sa TV at guni-guni lang ang lahat. Sanay na raw kami mag-overnight sa opisina pero wala pa namang kaming paranormal experience. Napakamot na lang siya sa ulo. Sige, baka nga tama kayo. Pero halatang hindi siya kumpinsido. Bandang 2:00 ng madaling araw, sobrang bigat na ng mga mata ko. Tinanong ko sa 2 editors kung matutulog na rin ba sila. Pero sabi nila, kalahati pa lang daw ang natatapos nila at marami pang kailangang gawin. Hindi ako martir, kaya iniwan ko na sila at dumiretso na sa higaan. Dahil naisip kong baka pagtripan nila ako gaya ng dati, nilak ko ang pinto ng recording studio. Bahala silang kumatok ng kumatok kung gusto nila akong gulatin. Minsan kasi nagigising talaga ako sa kalokohan nila. Inilatag ko ang comforter sa sahig. Nilakasan ng aircon at pinatay ang ilaw. Binalot ko ang sarili ko sa comforter. At hindi nagtagal, nakatulog na ako. Hindi ko alam kung gaano na ako katagal natutulog. Pero natatandaan kong parang gising ang isip ko, kahit antok na antok pa rin ako. Mula sa malayo, may narinig akong mga boses. Isang malalim na boses ng lalaki at isang mahinang hagik-hik ng babae. Pagkatapos, may bumulong ng pangalan ko. Bigla akong napadilat at napabangon. Parang may biglang kumuryente sa buong katawan ko. Ramdam kong may sigaw na gustong kumawala mula sa sikmura ko habang mabilis kong nilibot ng tingin ang paligid. Naka-on ang lahat ng ilaw at ang aircon. Napakalamig ng buga na halos makita ko na ang sarili kong hininga. Agad kong pinulot ang comforter at kumaripas palabas ng recording studio. Natagpuan ko ang mga office mates ko at ang gwardya sa kusina, umiinom na mainit na kape. Hindi ko sinabi sa kanila ang nangyari. Hindi hanggang kinaumagahan. Nag-aral ako noon sa isang exclusive girls school sa Panay Avenue noong high school ako. Hindi kalakihan ang paaralan. Magkakalapit ang mga gusali nito at matatagpuan sa isang tahimik na bahagi ng Quezon City. Isang kanto lamang mula sa maingay at mataong Quezon Avenue. Araw-araw, ginaganap ang flag ceremony namin sa quadrangle malapit sa grade school department. Mahilig akong pumasok ng maaga sa umaga para makipagkwentuhan muna sa mga kaibigan ko bago ang assembly. Madalas kaming umupo sa mga konkretong bangko malapit sa quadrangle para marinig agad namin ang bell kapag tumunog na. Isa sa mga bangkong yun ang hinding-hindi ko makakalimutan. May nakasulat dito, "In memory of Mary Cherry Chua."
Palagi akong naaakit sa bangkong yun. Ngunit kasabay nito ay may kakaibang takot akong nararamdaman. Maraming estudyante sa paaralan namin ang takot doon. Ayon sa usap-usapan, pinamumugaran daw yon ng masamang espiritu o marahil ng isang kaluluwang umiiyak sa matinding sakit. May ilang estudyanteng nagsasabing nakakarinig sila ng mahinang hikbi habang dumadaan malapit sa bangko. Kaya ang iba, umiikot pa sa kabilang bahagi ng quadrangle para lamang maiwasang mapadaan doon. Mayroon ding nagsasabing sino mang umupo sa bangko ay maaaring maposes. Palaging pare-pareho raw ang nangyayari. Bigla na lamang iiyak ng hysterical ang estudyanteng umupo roon at pagkatapos ay hihimatayin. Nangyari na raw ito sa ilang batang grade school students. Dahil sa sunod-sunod na insidente, may mga magulang na nagdadalawang isip ng ipasok ang kanilang mga anak sa paaralan. Isang araw, naglalaro kami ng mga kaibigan ko ng truth or dare sa mga bangko sa quadrangle. Masaya akong sumali. Karamihan sa mga dare ay simpleng kalokohan lang, tulad ng pagkanta ng pambansang awit sa gitna ng quadrangle o pagpapakilala sa unang 10 taong makakasalubong mo. Bukod doon, gusto ko ring malaman ang mga sikreto ng mga kaibigan ko kapag truth ang pinipili nila. Maya-maya, ako na ang tinanong. Dahil wala akong balak maglabas ng sikreto ko, pinili ko ang dare. Nag-isip sandali ang kaibigan kong si Alice. Parang ubos na yata ang mga dare natin. Biglang nagsalita si Marie. Alam ko na, i-dare natin siyang umupo doon sa bench ni Cherry. Agad namang nag-alala si Alice. Paano kung maposes siya? Ngunit may isa pa naming kaklase ang tumawa. Ano namang mangyayari? Tanghaling tapat naman at ang dami natin dito. Kaya buong tapang akong naglakad papunta sa bench at umupo ako roon. May mga kaibigan akong nagpalakpakan habang ang iba naman ay kabadong nakatingin kung may mangyayari ba sa akin. Para takutin sila, nagpanggap akong hinihimatay. Agad silang nagsitakbuhan papunta sa akin at nang makita ko nag-aalala na sila, dumilat ako at humalakhak. Fooled you, sabay-sabay silang napaungol sa inis. Ngunit makalipas lamang ang ilang araw, ako mismo ang matatakot. Nag-stay late ako noon sa school dahil sa rehearsal para sa school play. Magdidilim na nang matapos kami at gusto ko nang umuwi agad. Halos wala ng tao sa campus maliban sa ilang high school students. Dahil nagmamadali ako papunta sa gate para tingnan kung dumating na ang sundo ko. Hindi ko napansing napapadaan na pala ako sa tapat mismo ng bench ni Cherry. At habang papalayo sana ako, may narinig akong mahinang daing. Parang may umiiyak. Napahinto ako. Hindi ako sigurado kung tama ang narinig ko. Ngunit muli ko itong narinig. Mas malinaw, mas malakas. Biglang nagsitayuan ang balahibo ko. At sa sobrang takot, tumakbo ako ng ubod ng bilis papunta sa gate. Hindi ako lumingon kahit minsan dahil natatakot akong baka may makita akong nakaupo sa bench. Kinabukasan, ikwinento ko iyon sa mga kaibigan ko. At nagpa siya kaming alamin kung sino nga ba talaga si Cherry. Karamihan sa mga guro ay ayaw magsalita tungkol dito. Ngunit kalaunan, may isang matandang teacher ang pumayag na sabihin sa amin ang buong kwento. Si Mary Cherry Chua raw ay isang masayahin at matalinong 12 taong gulang na estudyante sa grade 6. Maganda siya, maputi, matangkad para sa edad niya at may singkit na matang halos mawala kapag ngumingiti siya. Paborito siya ng halos lahat ng guro. Isang araw, hindi siya pumasok sa klase. Inakala ng mga teacher na may sakit lamang siya. Ngunit nang hapon ding yun, dumating sa paaralan ng kanyang mga magulang. Hindi raw umuwi si Cherry mula sa school noong nakaraang araw. Akala nila nakitulog lamang ito sa bahay ng kaklase. Ngunit wala silang natanggap na tawag mula rito. Matapos tanungin ng lahat ng kaklase niya, nalaman nilang wala naman pala itong planong makitulog kahit kanino. Ang huling nakakita sa kanya ay ilang kaklase matapos ang dismissal. Sabi raw ni Cherry na mauna na sila dahil dadaan muna siya sa locker para kumuha ng libro. At yun na ang huling beses na nakita siyang buhay. Agad nagsagawa ng paghahanap ang buong paaralan. At matapos ang halos 2 oras, natagpuan nila ang walang buhay na katawan ni Cherry sa likod ng mga puno malapit sa quadrangle. Hubad ang ibabang bahagi ng katawan niya. Natagpuan ng kanyang palda sa damuhan malapit doon. Duguan ang ibabang bahagi ng katawan niya,
Patunay na may ginawang masama sa kanya. Nakatali ang mga kamay niya. May medyas na nakasaksak sa bibig niya. Namamaga ang mga mata niya. At ang kanyang panyo nakapulupot sa leeg niya. Makalipas ang ilang araw, nahuli rin ang salarin. Isa pala itong janitor na dating tinanggal ng paaralan. Gusto raw nitong maghiganti sa school dahil sa pagkakatanggal sa trabaho. At si Cherry ang napili niyang biktima dahil kilala ito ng marami at magiging malaking kahihiyan sa paaralan ang kanyang pagkawala. Matapos mailibing ni Cherry, nagpatayo ang paaralan ng konkretong bangko sa mismong lugar kung saan natagpuan ang kanyang katawan bilang alaala sa kanya. Ngunit ilang linggo matapos maitayo ang bangko, nagsimula ang mga kababalaghan. May mga estudyanteng nakakarinig ng iyak tuwing dumaraan doon. At kalaunan, nagsimula na rin ang mga kwento ng pagkakaposes. Nag-alay ng mga panalangin ang mga madre sa paaralan para sa kapayapaan ng kaluluwa ni Cherry. Ngunit hindi nito napigilan ang kanyang pagbabalik. Matagal na akong hindi nakakabalik sa dati kong paaralan. Pero sigurado akong naroon pa rin ang bench ni Cherry.